John Lebel. Featured links. Roma Kapitulo 14. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Ang hindi kumakain ay huwag matol sa kumakain sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Sino kang mahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya maitayo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. Ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung tayo na mabubuhay sa Panginoon o kung tayo na mamatay sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa harapan ng Diyos ng kanyang sarili. Huwag na nga kayong mga gatulan sa isa't isa, kundi ihatol ninyo ito, na sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ay kararapa. Naalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi ito. Kaya nga kung dahil sa pagkain ay naghinanakit ang iyong kapatid, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain iyang pinagkamatayan ni Kristo. Huwag ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang pag-inom, kundi ang katwiran
ang kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At ang lahat ng sa ganito'y naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayon may masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang bundi. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom man ng alak, ni maglagay man ng ikatitisod sa iyong kapatid. Ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humatol sa bagay na kanyang sinasangayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kong kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan.